Tanong ko po, ano po kaya ang konkretong plano ng isang senator sa LGBTQ members dito sa Pilipinas except sa HIV issues or cases na lumalaganap ngayon? Thank you. I assure you na yung karapatan ng LGBT, for that matter, lahat ng Pilipino pagdating sa issue ng batas, lalo na ngayon sa laganap na extrajudicial killing, ay tatayuan ko kayong lahat. Yung deregulation, sasagot yan. Anong ibig sabihin ng deregulation of marriage? Yung deregulation of marriage, ibig sabihin yan, yung Estado hindi na makisawsaw sa usapan ng pag-aasawa. Ibig sabihin yan, yung paniniwala ng individual, kinikilala ng Estado at ang role ng Estado is to recognize and to record marriages. Una-una po, tanggap ko po yung LGBT sapagkat they're one of the most creative people that we have in the world. And secondly, I think LGBTs should not be discriminated upon. Equal opportunity for all, including LGBTs. Nararapat ang sa batas ang pagkakaroon ng civil partnership bill na pwedeng maging conjugal ang property ng lahat ng LGBT na nagkaroon ng civil union contract. So ito po ay malaking tulong para hindi na po pag-awayan ng mga LGBT ang tungkol sa kanilang mga properties kung sila man ay maghihiwalay. Dapat magkaroon ng batas that will give them the full freedom of realizing their inclination sexually. The thing that we will just do is just regulate the activities which are not inimical to the society. Dapat kilanlin yung buong pagkatao ng LGBTs. Doon naman sa mga member ng LGBTQ, siguro naman diinan lang natin siguro ang mga existing na batas na patungkol dito at bigyan natin sila ng pantay na karapatan sa lahat ng bagay like any other citizens of this country. At siguro, bantayan natin ang pagpatupad ng mga batas na dapat para sa kanila at nang sila'y hindi naman magkaroon ng diskriminasyon dito sa ating bansa. Dapat bigyan sila ng mga tamang pag-aaral kung ang kanilang responsibilidad sa lipunan. Ang nakanayang ngayon, karamihan sa ating mga LGBT, bumabandera na sa mainstream media. Talagang nakalantaran yan. Pero yung mga taong straight, normal, hindi sila nagkakaroon ng ganong equal media mileage. Dahil nga dyan, lumalakas ang influensya ng LGBT. Hindi sa discriminate natin sila. Pero kung gagawin lang natin ay maging marapat sa mga matutuwid at straight na tinatawag natin ng mga mamayan, sana bigyan din sila ng ganong karapat-dapat na mileage. Ating pananaw dyan, lalong-lalo na sinasabing kailangan maglagyan ng papeles ang bawat isa. Ang babae sa babae, lalaki sa lalaki, ay hindi na siguro kailangan pang papilis. Pero magsama sila sa pagmamahal nila, wala tayong magagawa noon. At mga pananaw pa natin para sa mga kasama natin ay dapat talagang tulungan natin at ibigay natin ng gobyerno para sa kanilang kapakanan. Isa po ako sa mga author ng anti-discrimination bill sa Kongreso na kung saan dapat walang diskriminasyon sa babae, lalaki o LGBT. Yun po ipupush ko rin sa Senado. Pangalawa po, ang pinupush po rin namin, dapat naman may recognition sa civil union ng mga LGBT. Dapat naman merong silang karapatan kung sila nagmamahalan at nagsasama para magkaroon halimbawa ng mga recognition sa gobyerno. Una dapat magkaroon ng batas na magbibigay ng respeto sa karapatan ng mga LGBT at kilalanin sila bilang isang tao na may mga karapatan at magkaroon ng pagrepresentasyon sa Kongreso at kung sa Senado o alinmang sangay ng ating gobyerno na magbibigay ng proteksyon doon at respeto doon sa ating mga LGBT. I am for their civil union. Kung saan sila masaya, kung saan sila maligaya, ibigay sa kanila. So, okay ako dyan. Magsama kayo. Walang problema sa akin. You have the right to be happy. Talagang laganap ang diskriminasyon pagdating sa kanila at dapat bigyan pansin yan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang ating Kongreso at Senado. Yung issue kasi po niyan ay hindi lamang sa pagtatrato sa kanila, pati na rin sa mga issue ng batas, yung kung pwede ba sila magkasal. At yun itong mga bagay na kailangan maging bahagi ng ating legislative agenda. Ang tingin ko para sa issues ng LGBT,
kinakailangan respetuhin ang human rights, dapat walang discrimination. So yan po ang aking pananaw, dapat lahat pantay-pantay sa oportunidad at sa lahat ng pangangailangan, wala dapat diskriminasyon. Palagay ko mas magaling kayo sa tourism. Yung inyong skill for, yung skill for imbibing foreign and foreigners to our country is a good sign. Maganda ang inyong appeal to the public. Mas maaasahan ang LGBT community sa tourism ng ating country. Isusulong natin ang same-sex union. Dahil naniniwala tayo na lahat ng tao ay may karapatan, maging lalaki, babae o LGBT. Mahalaga rin ito, lalong-lalo na kapag emergency sa ospital or sa mga insurance claims para sa mga pamilyang LGBT. Pinupus na same-sex marriage ay parang mahirap ang kampanyan ngayon. Kaya ang pwedeng na magawa dyan ay yung bigyan sila ng legislation na gagalang sa kanilang samahan sa pagsasama nila sa pamamagitan ng yung pagbibigay ng mga insurance benefits na hindi maibigay sa kanila dahil dyan sa restriction sa marriage. Equality, yung pagkakapantay-pantay ng pagtrato sa lipunan. Hindi pwede yung meron tayong diskriminasyon. At yan ay maaari nating ilagay, hindi lamang yung nakalagay na ng equality sa ilalim ng konstitusyon, kundi kailangan natin ng mga batas na magbibigay ng parehas na pagtingin sa anumang larangan, sa anumang gender. Hindi lang po ADB bill, anti-discrimination, hindi lang SOGI, kundi mismo how do we protect those, yung image nila na palagi silang kinatatawan. The MTRCB should ensure na hindi po lang pang katatawanan ng characters ng ating LGBT community. I feel the LGBT has more substantial roles na pwedeng i-portray sa media at sila rin po ay pwedeng role models. I also feel the work ethics of the gay community, the LGBTs, should be respected. Kailangan po sila ay automatically hina-hire sa ating workplace. Napaka-importante sa akin yung prinsipyo ng anti-discrimination. At yung prinsipyo na yan ay dapat kasama dyan ang mga miyembro ng LGBTQIA. Sa trabaho, sa eskwelahan, sa pampublikong mga lugar, hindi pwede na ma-expose sila sa diskriminasyon. Ako, kinakailangan dito, irespeto natin ang inyong mga kalagayan, ang inyong mga pananaw, Kung ano man ang inyong mga preference, yan ay dapat irerespeto. Mga batas na walang diskriminasyon, yun ang gusto kong maibigay para sa ating mga LGBT. Hindi magkakaroon ng discrimination sa trabaho, sa eskwelahan, o anumang paniniwala ninyo. At yan, tandaan mo, ipagagawa natin mabuti yan, pag-aaral natin yan, para kayong lahat, tayong lahat, ang ating karapatan ay laging pantay-pantay at tayo ay iginagalang. Alam po natin yung karapatan ng bawat tao. Anong maging kasarian mo, anong gusto mo, kumbaga walang basagan ng trip. Pero sa akin po, ang LGBT ay napakalaking halaga po sa ating bansa, sa ating gobyerno. Ang ayaw lang po natin ay magkaroon ng same-sex marriage kasi under the Holy Scripture na talagang binabawal po yan sa banal na kasulatan yung isang puso or ng isang pagkapareho ng sex. Sa issue po ng equal rights, equal protection under the law. Dahil isa po ito sa mga nais nating pagtibayin at talagang mapakinabangan ng lahat. Nais ko pong pagyamanin yung talento ng LGBT community para lalo po sila makatulong sa nation building. Marami pong magagaling na miyembro ng LGBT community na dapat pong pagyamanin ang mga talento at kakayahan. Alam naman ninyo, ang ating mga beke ay malapit sa aming puso. Hindi kami lalaganap sa Ilocos Norte sa turismo kung wala ang ating LGBTQ community. So una sa lahat, kinakailangan na mawala yung diskriminasyon at mapasa na yung SOGI bill. Yung civil union o partnership o marriage na tinatawag, ituloy na po natin. Higit sa lahat, yung HIV, laging kulang ng gamot. Napakamahal niyan. Kailangan puspusan natin tutukan yung epidemyang yan. Pataasin natin o pagtingin natin yung non-discrimination na mga batas natin at huwag nating hayaang mabuli sila o ma-discriminate sila sa trabaho. So sila katulad din ng mga lalaki o babae na may karapatan bilang tao na dapat respetuhin ninuman at hindi sila ma-discriminate sa employment, hindi sila ma-discriminate sa serbisyo ng gobyerno. Ako naniniwala, karapat dapat lang na bigyan ng proteksyon yung ating mga LGBTs. Kaya, personally, once elected, ako, I'll be supporting House Bill number
4982. Yung po, meron pong panukalang batas kung saan yung ating mga LGBTs ay binibigyan ng proteksyon at kahalagahan. HIV na tumataas talaga. Isa tayo sa pinakamataas sa Asia, kaya kailangan natin yung mga libreng testing para magpapatest yung mga tao, more information, at yung tuloy-tuloy yung supply ng gamot at hindi mapipigilan. Kasi kung magkukulang yung supply, baka hindi magtuloy-tuloy yung gamutan nila. Para sa LGBT, kailangan dapat equal yung rights sa trabaho nila, walang discrimination, at tuloy-tuloy lang yung mga benefits po para sa kanila. Pati yung civil union, agree din ako doon. Ang kailangan ng LGBT ay magkaroon ng batas na talagang pagkilala sa kanilang karapatan. At gayon din, dapat magkaroon din ng batas na nagpipigil para sa diskriminasyon ng mga LGBTs. Ang importante kasi, malaman ng mga policy makers ano yung issues, yung totoong issues ha, hindi yung kukopya lang tayo sa abroad dahil uso doon at gusto natin dalhin dito, na hinaharap po ng ating LGBTQ community. Kung merong discrimination, tell us the different kinds of discriminations at i-address po natin yan. Hi, this is Dan Roleda, ang inyong kaibigan. The LGBT community is part of our society, so we should treat them normally as we treat others. We should love them the way we love ourselves. They are really integral part of the community. There's no difference between a man and a woman and the LGBT. We are just one family, one community. So let's all work together and treat them like one of us. Thank you. Isa sa gagawin po natin, ma-ensure dapat na may sa batas ang SOGI bill, no, anti-discrimination bill. Importante po yan. Mukhang natutulog po ito sa Senado at kung tayo po ay papalarin, idadagdag ko po ang boses para sa LGBT community. Sisiguraduhin natin na magkakaroon tayo ng appropriate na batas, lalong-lalo na sa sektor ng labor, na hindi magkakaroon ng diskriminasyon sa mga LGBTs. Ganon din sa sektor ng edukasyon, yung mga estudyante, sisiguraduhin natin na walang diskriminasyon sa kanila. At generally, gusto natin ang LGBT community ay maging patas sa lahat ng miyembro ng ating sektor ng ating lipunan.